Kuyaw, ang trip namin, 11 p.m. Pumunta dito sa may harap ng Diplomat. Ba't yung mag-video? Ganun. Delikado man ni Diyos naman. Masanggi ba? Oh. Tapos, ay, krusada man na ano. Ito sa Leo. Kata sila may... Balik na lang kami. Ay, ano kayong pinag-ano namin pumunta dito ng gabing-gabi? Saan naman na? Uy, mga balay dali. Hala, loves. Ano ba? Video ha? Yung porogay mo na ba ako? Welcome to our vlog! Ayan, binalikan namin yung Diplomat Hotel kasi kagabi pumunta kami dito ng mag 11:30 na ng gabi ata yon. 'Di ba? Matatapang kami. So, ay, dito na ba tayo? Sa taas pa. Nasa ano pala to, guys? Nasa tuktok ng bundok, kaya pala paangat. Ayan, oh. Ang ganda ng view, 'di ba? Oh. Ano ba, Joshi? Ang giingon. Hawan ka ayo. Saan na oh? Suso, pagtanaw sa kalsada. Nandito na kami sa loob. Amura na dahi. Ayan, nandito na kami sa loob. Meanwhile. So, dito na tayo sa Diplomat Hotel, yung sikat na isa sa spot dito sa Baguio. Ayan. So, see it. May entrance fee. Ayun na skiyang-kiyang, oh. Separate yung yung tao at sasakyan. Separate yung tao at sasakyan. Kawasaki. Sarado pala dito pag gabi. Ah, kaya pala dito kagabi. Hanggang 6 pala. Ayan. 10 pesos yung entrance fee at magkano yung park? 35 yata. 35 pesos. So, seat. Ayan. Ito na yung Diplomat Hotel. We are here in Diplomat Hotel. Pumunta kami dito kagabi, guys. Mga 11:30 ng gabi. As in, parang... bawal pala. Tsaka kaya bumalik na lang kami. Di ba? 11:30 ng gabi. Ayan. Yan si Mr. S. Hanggang sa labas lang tayo, guys, kasi bawal sa loob ata. Pagsalibutan ako, porogyan ako sa tugnaw. Yeah. Nalang ko na. Ayun, pagkakuan ko. Tuloy ko. Ito lang ito. Di na ko putlon. Di na ko putlon. Sige lang, sige lang. Sige nga, ito dito. Ito dito. Dili lang, katugnaw sa sunog. Li. Ha? Pagpasok pa lang namin dito, guys, sa loob ng sa labas ng Diplomat Hotel. Parang mabigat na yung ambience niya, guys. Parang malungkot yung lugar na basta kakaiba yung feeling pag dito ka na. Ito palang Diplomat Hotel ay naitayo noong 1913 na tinatawag na Dominican Hill and Retreat House. Na dito nakatira yung mga padre, mga madre. Ayan. Tapos that time na mga Hapon, pinapasok daw ng mga Hapon itong building na ito. At may ginagawa sila sa mga padre at madre. Nakalunos-lunos na yung mga pangyayari yun, guys. May
ginahasa, natulugutan daw ng ulo, tapos yung iba, yung mga patay daw, hinuhulog doon sa balon, doon sa likod itong building na to. Tapos, only, itong nakaano lang dito sa loob ng building na ito guys, itong mga bongbong, ito na siguro yung katangi-tanging witness sa pangyayaring iyon. Kaya brutal daw yung pagkamatay ng mga padre at madre. Kaya siguro guys, hindi sila maka-move on. O, ano man tawag nun, parang yung kaluluwa nila, parang andyan pa rin. Parang, syempre, kung anong ganun ang nangyari sa inyo, di ba? Pero noong 1915, ginawa rin itong paaralan, nirenovate. Ginawang paaralan, pero 2 years lang yung naitagal kasi konti lang daw yung itong mga estudyante nag-i-enroll. Pero the time, on April 1945, binumba ang lugar ng mga Amerikano laban sa mga Hapon. At ang mga Hapon ay nagpakamatay daw bago mabawi ng mga Amerikano ang building na ito. Kaya noong 1945 to 1947, nireconstruct ang building na ito. Tapos, para siguro, para magiging bago yung building. Noong 1973, sinimulang tawagin itong Diplomat Hotel na pinamamahalaan ni Tony Agpawaw. Siya daw yung nakakuha dito sa building na ito, ginawa niyang hotel. Tapos, nung may na-interview na nag-work dito sa hotel na to, may isang room daw na bawal silang pumasok doon. Pinagbabawal ni Tony Agpawaw. Hindi nila kung bakit, pero nalaman nila na ito palang si Tony Agpawaw, isang psychic surgeon. Nag-oopera siya guys, pero yung mostly sa mga kliyente niya, yung mga client niya, mga patient niya, is from ibang bansa pa. Bali, nag-check-in sila dyan sa hotel, siguro, para hindi masyadong halata. Nag-check-in sila dyan, at nagpa-opera kay Tony Agpawaw. Pero, may mga instance na marami daw mga pasyente na hindi naging okay yung operasyon at namatay. Kaya, nalaman ng pamahalaan, siguro nung huli na siya, pero hindi siya nakulong guys kasi inaatake siya sa puso. Namatay din siya. Hindi naman sinabi kung saan yung mga namatay, kung saan nakalagay, kung saan nakahimlay, kung saan anong nangyari doon sa mga katawan nila. Pero based sa mga security guard dito na nag-work guys, may narinig daw silang mga iyak, tapos may nagkakantahan, minsan, yung urom, yung nananaginip na parang gising, ganyan, na pinuntahan daw sila ng mga, nilapitan sila ng isang malaking tao na kamukha daw yung padre. Ganun guys. Kaya, kung pumunta kayo dito, mag-alay tayo ng kunting dasal. Kahit hindi naman kunting dasal. Para naman magiging at peace yung mga kaluluwa dito. Kasi marami talagang nagsasabi na nagpaparamdam daw yung mga multo dito, mga kaluluwa dito. Na open naman siya guys, yung building na ito. Tingnan, makikita naman natin na wala na mga bintana. Sisilip mo yung loob. Dati guys, okay naman daw, makakapasok yung mga tao dyan sa loob. Ginawa ng eksperimento, yung nakikita sila mga espiritu, ganyan. Pero ngayon close na siya guys, hindi na siya pwedeng pasukan. Makikita mo rin yung fountain, na sinasabi na doon daw pinapatay yung mga bata noong panahon ng Hapon. Ganyan. Marami din mga karumal-dumal na pangyayari dito sa building na ito guys, yung Diplomat Hotel na ito. Nasa tuktok siya ng bundok guys, habang kung pupunta ka doon sa gilid, makikita mo yung mga bahay dyan sa baba na basta ang ganda. Then, parang maliit na yung dyan pag pa lang guys pagpasok niyo pa lang dyan sa lugar na yan. Ayan, nilibot namin tong building na to guys. Doon sa likod. Then, naglakad-lakad, parang kakaiba talaga yung ambience niya guys.
Ayan, A kami few uuwi na. moments. Saan mo punta? Ano naman siguro, tay. Wala na? Ay, nga. Ay, hindi palit.